Hindi naman karapat-dapat na maging asawa mo yan si Gretchen eh. Ang dami-daming babae dyan. Yan pa ang kinuha mo? Yang laos na artista na yan? Palibhasa, ang alam mo lang takbuhan eh yung nanay mo. Bakit hindi ka kaya sumiksik na lang sa palda niya, bumalik ka dun? Inuulit ko. Binabawi ko ng lahat ang mga ibinigay ko sa'yo. Wala ka nang maaasahan sa akin. Wala ka nang mamanahin sa akin. Baka naman pwedeng itigil mo na yung pagigipit sa akin at sa pamilya. Nadadamay na yung mga bata. Dapat lang ganun ang mangyari. Hindi naman karapat-dapat na maging asawa mo yan si Gretchen eh. Ang dami-daming babae dyan. Yan pa ang kinuha mo? Yang laos na artista na yan? Hindi ako papayag. Yan ang makatuluyan mo. Oo, may 3 anak ka na sa kanya. Pero hindi pa sapat yun sa akin. Gusto ko talagang mawala yan sa buhay mo at sa buhay natin. Ang importante lang sa akin ang 3 apo ko. Tandaan mo yan. Naman eh. Ano bang gagawin ko? Anong gagawin? Matanda ka na. May 3 anak ka na nga eh. Tapos at tanong mo pa sa akin kung anong gagawin mo? Sige ma. Babalikan ko na yung pamilya ko. Binibigyan na kita ng ilang araw para iwanan niyang babae niya. Kung hindi, alam mo nang mangyayari sa buhay mo. Ma, kailangan ko po pala ng tuition para po sa culinary class ko. Tsaka, mapakailangan ko po ng pera para sa field trip namin sa Legoland. And also may bag pa. Sisira na eh. Wala po akong gagamitin. At tsaka po yung shoes ko po, nasira na po din. Mahal. Pati diaper ni baby, tsaka yung gatas, wala na rin. Hayaan mo, ginagawa ko na ng paraan. Galing ako kay mami kanina. Ayun naman tayo, mahal eh. Ba't pa tayo humiwalay? Ba't pa tayo bumukod kung hihirit ka na naman sa nanay mo? Ano na naman sasabihin nun? Hindi ko na alam gagawin ko eh, kasi wala na rin ako mapagpunan eh. Alam mo namang yung negosyong naiwan sa akin, hindi rin kumikita. Palibhasa, ang alam mo lang takbuhan eh yung nanay mo. Bakit hindi ka kaya sumiksik na lang sa palda niya, bumalik ka dun? Kaysa nagsisiksikan tayo dito sa partition, doon ka na lang sa nanay mo. Lapit ka ng lapit, kaya nga tayo umalis para matuto tayo ng sarili natin eh. Anong gusto mong gawin ko? Magutom tayo? Kumakain ka ba ng lugaw? Ba't pa tayo umalis? Ngayon lang naman. Hindi naman ako laging humingi ng tulong. Tsaka, ang hinihingi ko lang naman sa kanya, yung talagang sa akin na mga binabawi niya. Alam mo, isa lang sasabihin ng nanay mo eh. Hindi natin to kayang panindigan. Kung ganyan pala ng ganyan, ako na lang gagawa ng paraan. Pa, are you okay? Okay lang anak. Huwag kayo mag-alala. Oh, sis, sigurado ka na ba sa gagawin mo, ha? Baka pagsisiyan mo yun sa huli. Alam mo naman ilang taon na ako nagtitimpido, no? Siyempre this time, kailangan makabalik ako sa trabaho para naman hindi na kami pinagmumukhang kawawa kung makaapi sa amin, todo-todo. Porke palamunin kami ng anak niya eh. Ngayon dapat may bangon ko yung sarili ko, sister. Wala kang magagawa. Nanay pa rin yung asawa mo eh. Kaya mag-iingat ka pa rin sa mga sasabihin mo tsaka sa gagawin mo. Lalo yun sa mga desisyon mo dyan. Buti na lang napayuhan mo ako. Diyos ko, gusto ko saan buweltahan eh. Kaya lang, naisip ko pa rin yung asawa ko tsaka respeto pa rin. Alam mo yun. Ayoko naman pakita sa kanya na kagaya ko lang din yung ugali niya mata pobre. Tsaka lalo na yung mga bata, naapektuhan rin sila, syempre. Pero gusto ko siya magising. Hindi ko alam kung paano atake para maramdaman niya na may mali din siya. Pag-isipan mo mabuti. Eto ang cheque.
Pirmahan mo at ilagay mo kung magkano ang gusto mo para mawala ka na sa buhay namin. Alam mo, Ma, hindi ko na kailangan yan. Bumalik na ako sa pag-aartista para mabuhay ko yung pamilya ko. Alam mo, Gretchen, huwag ka na magmataas sa akin. Dahil maski ngayon, hanggang ngayon, isa ka pa rin pipitsuging artistang nalaos. Ha! Tama, Ma. Kahit ano namang sabihin mo, kung ano man yung paghuhusga mo sa akin, okay lang yan. Di bali ng laos, di baling pipitsugin. At hindi ako humihingi ng tulong sa'yo at hindi ko pa hihingi ng tulong sa'yo ang asawa ko. Alam mo, Ma, isa lang masasabi ko sa'yo. At palagay ko naman na hindi ka na magbabago sa ugali mo na yan. Mayaman ka nga. Mayaman, matanda, at may iwan ka mag-isa. Tingin mo ba hindi kayo iwan ng asawa ko? Iniwan ka na rin ng asawa ko at hindi mo na makikita ang mga anak ko. Mga apo! Lola! Kamusta na kayo? Namiss ko na kayo. Bumalik ka rito, maupo ka rito, mag-usap tayo! Gusto ko makabawi sa mga apo ko at sa anak ko. At lalo na rin sa'yo. Mapapatawad mo pa ba ako? Ma, sa akin anytime bukas ang bahay namin para sa'yo. Alam kong walang kapatawaran ng mga ginagawa ko sa inyo. Alam mo, naging mag-isa ako. Kasama ng anak ko. At ngayon bumuo na ng pamilya ang anak ko. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ako naging ganito. Gusto ko sa akin lang yung anak ko. Ma, naiintindihan ko naman eh. Pero sana matanggapin mo rin ako na parte na ako ng pamilya ng anak mo. Mahirap tanggapin pero ano bang magagawa ko? Ikaw ang asawa? Nanay lang naman ako ng anak ko. Pero hindi ba dapat na mas may karapatan ako sa anak ko? Ma, wala namang makakapalit sa posisyon mo sa anak mo eh. Pero bilang asawa, sana mairespeto mo rin yung existence ko bilang ina ng mga apo mo. Alam ko yun, pero hindi mo alam ang pinaghirapan naming mag-ina. Na kami lang. Ayoko maranasan ng anak ko kung anong naranasan ko. Ma, wala namang gustong pumalit sa pwesto sa buhay mo eh. Yung anak mo, ikaw lang nag-iisang ina nun. Walang aangkinan sa'yo, Ma. Sana maging maayos ang pamilya mo. At kung paano ko asikasuhin at alagaan ang anak ko, sana ganun din ang gawin mo. Huwag mo siyang lolokohin. I complicate things. One of my many skills. I'm making things up. All in my mind, 'cause I analyze their body language. I hear every change in their tone. Maybe they hate me, somehow I blame me. My mama said, that's just the way